Magandang araw mga kaambot, maligayang pagbabalik dito sa hardin natin sa opisina. Kita nyo naman yan, mayroong bubuyog, no? Wow, malapit pa sa atin. Ito, ang bago nating tanim ngayon, ang grafted na kalamansi at ang grafted na akyat-kyat, at yung sa dulo, yung dati nating grafted na lemon. Yan, okay. Kita nyo naman, so bago ko ipakita yung mga iba nating tanim, meron lang akong ikukwento. Nadali na naman ako ng scam. Avocado malagkit, walang ya. Talaga naman ito, grabe. Bakit nagkaganyan? Hindi kasi maganda pagkaka-deliver nila. Bukod dyan, 8 ang in-order ko. Pagkatapos yung dumating, 4 lang. And then nung kinokontak ko na, hindi na sumasagot. Pag-iiwan pa ko numari ng message na sabihin lang na binidyohan ko naman. Sinend ko yung video mga kaambot na 4 lang talaga. So halos 699 na binayad ko yan. Halos 700 din. Pero 4 lang ang i-deliver nila. Ang buo dwarf daw yan pero ang buong akala ko nga grafted siya kaya naging dwarf. Pero mukhang sa seedlings siya galing. Pero okay lang naman kaysa seedlings. Tapos maganda sana ang packaging, maganda ang pagkaka-deliver at kompleto, pero hindi. And then okay rin lang naman kahit hindi kompleto kung sasagot at papalitan talaga nila. Pero hindi na talaga sumagot, kaya yun, nireport ko na scam ang page na yun. Pero ang dami nilang like ha. Pero nung isinerge ko nga ulit yung yung Facebook, naghanap ako ng mga ibang marami rin pala talagang reklamo yung avocado malagkit na yun. Alang yan, nadali pa tayo. Ang mahal, grabe. Akala ko naman markot, dwarf, yan yung inaano nilang dwarf daw na avocado. Pero yan, ganyan ang nangyari. Ganyan din sa mga picture na nakita ko doon sa ibang nagko-complain. Talagang hindi maganda ang packaging. Talagang wala, parang ugat, nakalabas na agad ang ugat. Basta hindi maganda. Ako na lang naglagay ng niyan, ako naglagay ng lupa. At saka itinanim ko, nagpakasakali ako mabuhay pa. Hindi ko alam kung ilang araw isa sa pagkaka-deliver mga kaambot. So yan, medyo nadala ako sa pagbili ng mga online. And then itinry ko naman yung isa, Martea Garden. Yan, so far, satisfy ako dito. Isang longgan at saka isang pomelo Davao ang binili ko. Ito, nasatisfy ako, laki, 350, ang ganda. At hinanap ko kung saan ang dugtungan niya. Yan, mga kaambot, Martea Garden. Ito, sa palagay ko, ito ang naging dugtungan niya. Na ito yung original puno niya, at saka ito na yung bumubunga talaga na sanga na idinugtong nila. At ang sanga yun ay papaanuhin ko pa lang muna yan, papagulangin ko muna ng konti para medyo madami-dami ang sanga bago natin idugtong doon sa suha ni Monmon. Idudugtong natin doon sa suha ni Monmon na ilang taon nang hindi namumulaklak. Pero ang laki-laki na, pero wala pa rin talagang bulaklak. So maganda itong isa, 350. Pero itong isa, tingnan natin itong longgan. Actually mga kaambot, tinanong ko kung ano to kasi hinahanap ko kung saan ba ang sanga niya. Pero habang hinahanap ko siya, hindi ko talaga makita kung saan ang dugtungan niya. And then ichinat ko, nag-reply naman. Okay naman, binayaran ko kagad to in advance. Tapos dumating kasama yung suha na yon. Pero ito, hindi ko makita kung saan nagdugtungan. At itinanong ko kung ano ba to, grafted o markot. Sabi nila markot. Markot, tama, markot. Kasi walang dugtungan eh. Pero itong habang lumalaki na, tinitingnan ko parang hindi naman sanga ito. Para siyang galing sa seedlings. Kaya medyo nadismaya naman ako dito sa isang delivery nila. At ngayon ay parang ayoko na munang bumili through online kasi talagang hindi mamamanage siguro ng mayari. Baka mga tao lang nila nagpapadala nito. Kasi I don't know kung may dwarf ba talaga na longgan na simula sa buto. Parang wala akong alam, pero tingnan natin ngayon kung makikita naman natin sa ugat niyan kung talagang markot yan. At saka grafted, wala, hindi talaga sa grafted. Kasi kung grafted to, dapat ito, hindi to gantong niya. Alam ko ang itsura ng sanga ng longgan kasi kaya ako bumili nito. Idudugtong ko siya doon sa malaking puno na matagal na rin hindi namumunga doon sa Lawag City sa bahay ng biyanan ko. Yan, kaya ito ang sa tingin ko ay seedlings talaga to. Hindi ganito ang itsura ng sanga ng longgan. Ang itsura ng sanga ng longgan ganyan dapat. Yan o ganyan, pero hindi ganito. Ibang-iba siya. At ito ay mukhang matagal siyang, parang matagal na matagal lumaki kasi
hindi naudlot kaya ganyan. Dito lang siya nagkaroon ulit ng magandang dahon. So tingnan natin, binaong ko to para magkaugat, pero ngayon ay huhugutin ko ulit para makita ko talaga kung ano. At saka diskumpiyado talaga ako na hindi yan marketed. Yan mga kaambot, binunot na natin doon, hinugot na natin para makita natin ang ugat nito. Worth 350, dwarf long gun. Tingnan natin kung talagang marko tong ano niya. Pero I guess ay seedlings. Parang meron siyang original na ano, ama ano. Yan, parang meron siyang original na pinanggalingan dating maliit na balot kasi ang ganda ng pagkakaano niya, tipak. Yan, and then ito, ganda ng pagkakatipak niya, ganyan siya kalipat. Tingin ko ganito siya kaliit nung una, tapos inilipat siya sa mas malaki. Tingnan natin kung talagang markot, kasi mahalata naman natin to na markot talaga siya. So sana nga markot siya. Pero daming ugat na, no? Hindi. Pag meron tong ugat na mahaba sa dulo, hindi siya markot. So sa isang product, sa suha ng Marteyas Garden ay okay. Pero itong isa, baka nagkamali lang sila ng bigay sa akin. Ay, markot nga. Ito mga kaambot, sa unang tingin akalain mong sanga to na pinaugatan. Pero tama, parang sanga to na ganito na pinaugatan. Pero kung sisisatin mo, kadugtong niya itong maliit, yan maliit, itong maliit, yan maliit. So parang ang nangyari lang sa kanya, magulang na siya, matanda na to. Matanda na. So tama ang hinala natin. From root siya. Yan Hindi siya sanga. Kamali ako. Akala ko kanina ay sanga. Tiningnan ko ulit lilipat ko na sana dito. Pero nakita ko, sabi ko hindi siya sanga. Kaya tama, from seedling siya. Yan mga kaambot. Yung isa, natuwa ko doon sa suha. Pero dito 350. I don't know kung may dwarf na long gun na maikli pa lang nabubuhay. So pero ang gusto ko sana yung namumunga at grafted na. So ano bang gagawin natin dito? Wala akong pagtataniman, wala akong lugar dito mga kaambot. Hindi pala siya sanga, tama dugtong na dugtong siya. Yan, ito yung pinaka-ugat niya na unang-una. Yan yung pumapasok sa ilaliman ng lupa. Yan yung pinaka-pundasyon niya ng isang buto. Yan ang pinaka-unang ugat niya. Nagmukha lang siyang binalatan kanina. Pero hindi. Kasi nga dito pa lang mahalata mo siya na para siyang puno at hindi siya sanga. Okay, gayon pa man, mag-harvest na lang tayo mga kaambot ng halaman na ganito. Yung tanim natin, talinum. Itong talinum, makalimutan natin ang sama ng loob natin dito. Pero okay naman, meron namang suha na maganda. Yun na lang ang ililipat natin sa mas maliit na lagayan. Itong talinum mga kaambot, ang tataba kasi nag-uulan ngayon, i-harvest natin. Yan, huwag natin bunutin. Kasi sayang din, yan Alam nyo, napakasarap nito mga kaambot. Itong talinum na to. Dito na lang natin ibaling ang nangyari sa atin sa pang-scam ng mga yan. Okay, ito pa mga kaambot. So marami-rami na rin yan, maganda na rin yan. At tataba talaga naman, kitang-kita nyo naman. Yan grabe, tataba ng mga dahon. Kahit ganito lang karami itong mga kaambot ay okay na yan. Okay, at tatapusin ko na itong video ko na dito. Kung natuwa naman kayo at nagustuhan nyo, kung hindi naman abala, paki-share, like, and subscribe na rin. Mamaya na po, sunod na video na lang tayo magkwentuhan tungkol sa ating mga
mulberry.